Yun yung pinaka talagang sabi ko buong buhay ko. Hindi ko pa naranasan makulong sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa pa ako makukulong. Kamusta po kayo? Nawa po ay safe ang bawat isa sa atin mga boss. Ngayong oras na to, kung nasaan man po kayo nandun ngayon. Ayusin ko lang yung camera natin mga boss. Ngayon po ay araw ng Lunes dito sa amin sa Canada at mag-aalas 5 ng hapon. Kakauwi ko lang mga boss at galing ako ng part-time ang 7-Eleven. Mga boss, mag-tea tayo. Napakalamig ngayong araw na to mga boss. Nung pumasok ako ng umaga, negative 27 ng umaga. Pero feels like negative 32, 33 ganyan, something. Tapos ngayong bumaba siya. Ito na siya ngayon. Negative 21. Kaya yung mga customer namin na pumapasok sa 7-Eleven, talagang mga nangangatok sa ginaw mga boss. Lalo na kapag mga kababayan natin yung pumapasok, talagang ginaw na ginaw. Meron po tayong babasahing comment dito. Isa po ito sa mga comment sa akin doon sa in-upload kong video na uwi na lang ng Pinas. Sitwasyon ng mga Pinoy dito sa Canada. Yun yung in-upload kong video na maraming nakarelate. Galing kay @larcy underscore Q70. Ang sabi niya dito, dasal lagi. Minsan, malaki ng salary mo sa work mo, nangangarap ka pa ng ibang lugar. Kaya naman mamuhay ng Pinas at masaya ka pa. Alam niyo mga boss, tama naman yung sinabi niya yun. Thank you kay ma'am at Larcy Q70. Salamat po sa comment nyo. Kung ikaw po ay malaki na yung sahod mo sa Pilipinas at sapat na para sa mga bills mo na bayarin mo every month at maganda rin yung trabaho ng mister mo o misis mo, at alam mo na may naiipon ka naman, siguro hindi mo na kailangan mga ibang bansa. Kasi tulad nga ng sinabi ko sa inyo at ng iba nating mga kababayan, ng mga subscribers natin, ang pag-abroad po ay swertihan. Pagdating mo sa ibang bansa is minsan meron tayong natatagpuan na employer na hindi maganda ang pagtrato sa atin.
Kaya kung meron kang magandang trabaho sa Pilipinas, huwag ka nang pumunta ng ibang bansa. Pero alam nyo mga boss, marami sa atin sa Pilipinas na mas gusto nila na magtrabaho sa Pilipinas kaysa mga ibang bansa. Naalala ko nung nagtrabaho ako sa Clarmil. Shout out sa mga taga Clarmil sa Kabuyaw, sa Mamatid, Kabuyaw, Laguna. Shout out po sa inyo. Sister company siya ng Goldilocks. Clarmil yung pangalan ng company namin, pero ang ginagawa naming product is product ng Goldilocks. Nagtrabaho ako dyan way back 1999 hanggang 2009. Straight yun mga boss, 10 years nagtrabaho ako doon. At kaya naman ako nakapag-abroad. Siyempre, alam niyo na, mababa ang sweldo ko doon. Nung panahon na yun, parang ang tanda ko na talaga no? Nung panahon na yun mga boss, ang sahod ko pa ay 250 pesos. Yun ang sahod natin. Talagang nung panahon na yun, medyo mahal na rin ang bilihin. Talagang kailangan kong mag-abroad nung panahon na yun mga boss. At syempre, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang pag-abroad ay swertihan. Yun yung unang alis ko na ako ay nagkaroon ng pinaka bad experience sa buhay ko. Naging emotional tuloy ako. Pasensya na kayo okay lang, sabihin nyo akong corny, ang drama mo. Ayan. Ako ay nakulong sa Middle East. Sa Dubai. Sa Sharjah. Mahigpit po doon mga boss sa Sharjah. Kung sa ibang part ng Dubai, medyo maluwag sila, pero sa Sharjah, sobrang higpit. Bawal kang maglakad ng nakasando. Mga boss, bawal. Tapos, bawal ang baboy. Bawal ang alak. Yun, alam nyo, wala naman akong kasalanan dun eh. Wala kaming kasalanan pala dahil hindi lang naman ako yung nakulong. Eto sa mga matagal ko ng subscribers at nakakapanood palagi ng videos ko, pasensya na kayo kaya inuulit ko lang to kasi para sa mga bagong subscribers natin. Yun yung talagang sabi ko, buong buhay ko, hindi ko pa naranasan makulong sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa pa ako makukulong. Sa kasalanan na wala naman akong alam. 10 ng aking mga kasamahan na nakulong din. Talagang hindi ko makakalimutan yun sa buong buhay ko. Hanggang ngayon, dala-dala ko yun. At hindi ako nahiya kahit kanino pag may nagtanong sa akin kung saan ako nanggaling na bansa bukod sa Canada. Sinishare ko talaga yung story ko ngayon. Lumabas kasi doon na kami ay nag-overstaying. Na wala kaming alam. Yung business ng boss namin, nag-close na. Si Arabo, asawa ni Pinay. Yung Pinay, yun yung nagtayo ng bakery. Kinuha kami sa Pilipinas. So, sa kasamaang palad, sumalangit nawa na binawian ng buhay yung employer naming Pinay. So ngayon, si Arabo, ayaw niya ng business ng bakery. Sa madaling salita, isinara yung bakery. Ilang buwan kami nagstay lang sa Bila. Yun ang tawag na dati, Bila. Na yung natitira naming pera, pinagkasya na lang namin para makakain kami araw-araw. Nag-aantay na lang kami ng ticket, pero wala pala kaming aasahan. Yung aming palang
ano bang tawag doon? Pataka. Yung card. Ito, alam to ng mga taga Middle East, taga Dubai, taga UAE. Pataka. Na-expired na siya mga boss. Na hindi namin alam. Yung aming passport, nasa employer. Yun lang yun talagang na nung dumating ako ng Canada, napaisip ako, sabi ko, pwede naman pala na nasa yung passport mo kasi dito sa Canada, nasa amin yung passport namin. Nung nasa Middle East ako sa Dubai, yung passport ko kinuha ng employer ko. So, sabi sa akin nung kasamahan ko, ganun daw talaga, kinukuha yung pasaporte. Ayun, alam nyo ba na nung nakulong ako doon, hindi ako sure kung 19 days o 20 days ako nakakulong. Doon ako nagpasko, doon ako nagbagong taon. Pumasok ako doon sa kulungan, wala akong bigote. Paglabas ko, haba na ng bigote ko, tapos dami kong balbas. Yan. Alam nyo mga boss, God is good talaga. Napakabait ni Lord talaga. Napakabait. Nung nakulong kami, nung nasa loob na kami ng kulungan, may nagsabi sa amin na ibang lahi hindi Pilipino. Dahil dun sa seldang yon, kami lang ang Pilipino. 4 o 5 kami. The rest, iba-ibang lahi na may doktor daw doon, Pilipino. Bigla kaming nabuhayan ng loob mga boss. Yun na yung chance para masabi namin sa mga mahal namin sa buhay na nakakulong kami. Kahit wala akong sakit, nagsakit-sakitan ako para lang makapila ako at ma-check up ako ng doktor. Lahat kami mga boss. 3 araw yun, tandang-tanda namin yun. Talagang nung first day ko, aminin ko sa inyo, napaluha talaga ako, napaiyak ako. Hindi ko sukat akalain na makukulong ako sa ibang bansa pa. Ganun pala ang kulungan doon. Isang selda, magkakasama kayong lahat, iba't ibang lahi. Puro lalaki. May tinatawag silang in jail, out jail. So ngayon, kami, dahil yung kaso namin is hindi ganun kabigat, nasa kami, out jail kami. Papaano pa yung mga nasa in jail? Mas mabigat ang kaso. Tapos ang kulungan ng babae ng kahiwalay. Pipila naman kami ng pagkain. Bibigyan kami ng isang kubos, isang yogurt, isang saging para yun sa almusal. Tapos palalabasin kami para masikatan ng araw. Naliligo kayo sabay-sabay. Hale-halera yung shower. Sunod-sunod yan. Isang straight. Open lahat. Liligo kayo. So, 4 o 5 kaming Pilipino, sabay-sabay kami. Yun yung sitwasyon doon. Talagang may mga sinusupply naman sila na kung ano yung kailangan, pero syempre limited lang. Sabi ko, ganito pala makulong. Sabi ko, kapag pala mahina ang loob mo, talagang posible kang maapektuhan ng pag-iisip mo. Medyo iba talaga pala ang pakiramdam kapag nakulong ka, lalo na kung wala kang kasalanan mga boss. Bigla tuloy tayo naging emotional Yun, isinari ko lang sa inyo yun. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, ang pag-abroad ay swertihan din mga boss. Swertihan. Mga nani na nasa Middle East, kayong mga nanonood sa akin, kung may mga kababayan tayo sa Pilipinas na nanonood sa akin na meron kayong magulang na nagtatrabaho sa Middle East o kahit saan mang parte ng bansa na ang trabaho ay nani, kasambahay, mahirap ang trabaho ng mga magulang ninyo. Kaya pagbutihin natin yung pag-aaral natin, yung pinapadala sa ating pera, pagkaingatan natin, huwag natin masyadong
gastusin kung saang bagay na hindi naman talaga kailangan o importante. Dahil ang hirap ng trabaho nila, ng mga nanay, mga kasambahay sa abroad, mga boss. Yun lang masasabi ko. Pasensya na kayo kung nakapagsalita ako ng ganito. Kasi yun yung totoo, yun yung nakikita ko dati nung nagtrabaho ako sa Middle East. Galing po ako ng Dubai, nanggaling din po ako ng Qatar. Same position, bigger po. Paano mga boss? Hanggang dito na lang muna tayo kwentuhan o i-share ko sa inyo kung ano yung naging karanasan ko sa Middle East. At ako po ay susundo pa sa aking misis. Paano mga boss? Maraming salamat po ulit sa inyo at mag-iingat po ang bawat isa sa atin mga boss. Lalo na po yung mga subscribers ko po na nasa abroad. Mag-iingat po tayo palagi Lagi po tayong magdasal. Yun lang po ang ating sandata dito sa ibang bansa. Marami pong salamat po ulit sa inyo at God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam.